Hello, magandang araw po sa inyong lahat. So today ang pag-usapan po natin, makikita natin sa John chapter 4. This is about Jesus and the Samaritan woman dun sa well, kung saan kumukuha ng tubig ang babae, and Jesus was asking for a water, and Jesus, habang nag-usap po sila sa madaling salita, inireveal po niya yung mga asawa po niya. But then the story goes kung paano po mawiwin ni Jesus yung babae, and I would like to share you 4 strategy or 4 things na ginawa ni Jesus to win the woman, and I think magagamit po natin ito sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Una, Jesus became a bridge. Naging tulay po siya sa pagkakasundo. Naging tulay po ang Panginoon upang mawala ang galit po o inanakit or division between these two people. And Samaritan was considered a half-breed Jews at may malaki pong animosity o indifferences sa kanilang dalawang parte. But Jesus was the one who first asked the woman for help o nakipag-usap. Kaya even ang babae, doon sa John chapter 4, 7 and 9, makikita po natin na nagtaka yung babae bakit tumihingi ng tulong o humihingi at kinakausap ng Panginoon ang babaeng ito. So doon po nag-umpisa ang kanilang conversation. But makikita po natin dito sa Jesus mismo, tinanggal po niya yung pader between them, at siya ang nakipag-connect. This is the very reason why Jesus came, is to restore relationship, lalo na yung relationship natin sa ating Panginoong Jesucristo. So this is what we do as well bilang mga Kristiyano. Hindi po tayo makikipag-usap sa mga tao pang ipakita na mas marunong tayo o mas banal tayo o mas tayo ay nasa tama. Bagkus nandun po tayo upang mag-create po ng tulay ng pagkakasundo, ng pangunawa, tulay para sila ay may dala sa tamang katuruan sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon na ating daladala po bilang mabuting balita. Kaya nga po, as a people of God, hindi po tayo makikreate ng wall or pader upang hindi po tayo magkaroon ng pangunawa. Bagkus tayo pong magiging tunay upang ang mga tao ay lalong maunawaan yung kalooban ng Panginoon sa kanilang mga buhay. It is the same thing na ginawa ng Panginoon sa Samaritanong ito. Ganon din po ang pangalawang ginawa ng Panginoon. Jesus dealt with her internal desire. Lahat po tayo may internal desire na tinatawag, or even yung sinasabi po natin lagi na mayroon pong vacuum na iniligay ang Panginoon na siya lang ang makakapagpuno nito. So sa kwento po, ang babae nagkaroon ng 5 asawa at ito po ay nireveal ng Diyos sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 4. At it only show ng babaeng ito ay naghahanap ng contentment, naghahanap ng satisfaction, naghahanap ng pag-ibig, naghahanap ng tunay na kaligayahan or joy, and yet hindi niya nahanap sa 5 karelasyon niya. And even yung present na karelasyon po niya ay hindi po niya mahanap. Kaya si Jesus dito po, dinil niya yung internal desire po ng babaeng ito. Kaya sabi ng Panginoon, kung alam mo lang kung sino yung nagbibigay ang kausap mo ngayon, na pwede kang bigyan ng regalo, ng tubig na buhay, ang sabi sa John 4:10. At ang sabi ng Panginoon sa susunod na mga talata, sa kanilang pag-usap sa verse 13 and 14, sabi ng Panginoon, if anyone who drinks this water will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty. It becomes a fresh, bubbling spring water within them, giving them eternal life. Ano po yung kailangan ng babae? Na kailanman na hindi na siya mauuhaw. Mga kailangan ng ibang tao upang mapunan yung contentment, yung vacuum sa puso niya. Na kailanman ay hindi na po siya matitigang, magiging fresh lalo, araw-araw yung tinatanggap niyang peace, love mula sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya, magiging bubbling spring of water. So, binigyan po ng Panginoon ng imaginary things ang babaeng ito upang ma-dealt po yung pinaka-inner desire ng kanyang puso. Ang kailangan niya ay isang bukhal na tubig na nanggagaling lamang sa relasyon o mula sa relasyon natin sa ating Panginoon Jesucristo. And and the people around us, they needed all these things. Kaya po natin, bago natin makilala ang Panginoon, feeling natin may kulang, may tigang, may kailangan tayong gawin. And yet, when we found Jesus, we found what we needed in life. Yes, nakakaroon tayo ng problema, feeling pagkatigang, and yet, whenever we come to Jesus, nandun po, ibinubuhos ng Panginoon yung kanyang kapayapaan, yung kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Maaari nating subukang punin ang buhay natin, katulad ng babaeng ito, sa relationship, or even possession or success, or pleasure or money, or people, dagdagan natin yung mga kaibigan natin. Pero nothing in this world can permanently satisfy the soul. Only Jesus who said, I can give you a living water. So let us delve po sa pinaka-inner desire ng ating mga kausap kapag nag-share po tayo. Let us offer the peace of God. Let us offer the living water na kailanman hindi sila mauuhaw sa kanilang longings, sa kanilang mga puso at kaluluwa. Only Jesus can satisfy the deepest desire of our human soul. Number 3 na makikita po natin, Jesus dealt with her problem. Bakit kailangan mag-dealt ng Panginoon sa mga problema niya? Kasi we can never fully ma-appreciate yung blessing ng Panginoon. We cannot fully
experience yung naisiparans ng Panginoon unless He dealt with our sins, unless He dealt with our own struggle. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa kanya, go get your husband. Wala akong husband, sabi ng babae. Tama ka, sabi ng Panginoon. Meron kang 5 husband and you aren't even married. And to the man you're living right now, you're safe, even to the man you are living right now, hindi ka kasal, sabi ng Panginoon. So, Jesus dealt with our problem para lalo niyang maranasan yung pag-ibig, pagpapala ng Panginoon. Pagkatapos niyang harapin ang inner design ng babae, hinarap naman siya ni Jesus sa kanyang personal na problema. So, si Jesus, hindi lang po para tayo tinanggap natin si Jesus para mag-feel better tayo. Pero tinanggap natin si Jesus, upang magkaroon po tayo ng inner transformation. Dahil ang tunay na pagpapala ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa comfort, ito ay tungkol din sa transformation as I've said before. Hindi tayo tinawag ni Jesus para manatili sa ating buhay. Tinawag tayo ni Jesus upang magkaroon ng pagbabago at patuloy nating maranasan yung kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Amen. Number 4, truth. Jesus pointed her to her true purpose is to worship God. So sa napag-usapan sabi ng Panginoon sa kanya, but the time is coming, indeed, it is here now, when true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him. Pinoint out ni Jesus sa kanya po ito dahil ito po yung pinakamataas na panawagan natin, purpose natin, kung bakit tayo nabubuhay sa mundo ito upang mapurihan ang Panginoon sa lahat ng ginagawa po natin. Inulit ko po, mapurihan ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Because our very being, lahat sa atin, was created to worship God. Amen? Hindi ang kanyang pagkakamali ang kanyang destinasyon. Hindi ang kanyang past ang kanyang identity. Hindi ang kanyang relationship sa mga iba't ibang lalaki ang kanyang purpose. The same with us. Yung pinaka-ultimate purpose po niya ay magbigay ng kaluwalhatian, kapurihan sa ating Panginoon. Kaya nga po, andalain ko po na sa ating buhay, laging maparangalan ang Panginoon sa ating lahat ng ginagawa. I hope and pray po, makakatulong ito sa ating pag-dealt or pag-win ng soul upang ang mga tao ay makalapit sa ating Diyos. Amen! Hallelujah! Makikita natin ang progression po dito ng John chapter 4 kung paano mag-win ng soul. Jesus built the bridge. Jesus touched her tears o yung kanyang pinaka-inner desire. Jesus confronted her with the problem or dealt with her problem. Jesus revealed her true purpose is to worship God. God bless you all po.